Umakyat sa Devil's Mountain ang magpinsang Popoy at Bentong kasama ang kanilang mga kaibigan. Pero imbis na magandang bakasyon ang kanilang maranasan, ay isang kababalaghan ang naganap. Naligaw sila sa gubat at tuluyang naiwan ng mga kasama. Sa pag-iikot nila para hanapin ang daan, nakilala nila si Alicia, ang babaeng nakatira sa bundok. Dahil ayaw nilang matulog sa bundok dahil sa takot tungkol sa mga kwentong may mga naninirahan daw na aswang doon. Sumama sila sa babae para maging ligtas. Pero dahil sa kawirduhan ni Alicia, masama na ang kutob ni Bentong. Panay na ang pag-aaya niya kay Popoy, pero ayaw naman umalis ng binata. Hanggang sa kakulitan nila ay nasaksiyan na nga nila ang pagsasaaswang ng babae. Isang aswang nakubot si Alicia at nanliligaw ng mga tao para may mabiktima. Sinubukan nilang labanan ng aswang para makatakas. Bago umalis ay nakakita pa sila ng batang bihag ng aswang. Isinama nila ang mga bata sa pagtakas at doon mas nakaranas pa sila ng mga kababalagan. Dahil sa baligdong nagbabantay sa kanila, mas lalong dumubli ang kanilang takot at hindi na nila alam kung makakaalis pa ba sila sa naturang bundok. Sino ang papanigan ng magpinsan para sa kanilang kaligtasan? Papayag ba silang sumama sa maligno? Magtitiwala ba sila rito? O ililigtas na lang ang kanilang sarili mula sa mga aswang? Sino ang kanilang kalaban? At sino ang kanilang kakampi? Ako po ang inyong Apong Isaac. At narito po ang kwentong tampok ngayong araw. Bentong, bilisan mo na nga riyan. Nauli na tayo sa trail, oh. Di ko na makita mga kasama natin. Pambihira ka talaga, oh. Ang kupad-kupad mong kumilos. Ano bang gagawin ko? Masakit na nga talaga ang paa ko, Kuya Popoy eh. Lalo na ito nadulas kong paa. Pwede bang magpahinga na lang muna tayo saglit? Ay, ako nga rin napapagod na. Tama ka. Sige, magpahinga na nga muna tayo. Siguro naman babalikan din nila tayo dito kapag naalata nilang nawawala tayo. Kung tawagan kaya natin si Kuya Bing? Oo nga no. Wait lang, i-exit ko muna tong video natin. Kanina pa pala ito naka-record eh. Nako! Kapag binamalas ka nga naman talaga Paano yan? Walang signal eh. Hala, paano yan? Kailangan na ba nating baliktarin yung mga damit natin? Ha? Bakit natin babaligtarin ang mga damit natin? Di ba nga, kapag naliligaw raw sa bundok, baliktarin daw ang mga damit para makawala tayo sa pambubulag ng mga engkanto. Baliw. Hindi naman tayo naliligaw eh. Nahuli lang tayo sa trail. Parang gano'n na rin yung Kuya Popoy eh. Hindi naman tayo sobrang nahuli. Ilang saglit lang yun. Kanina pa tayo tumigil dito kasi nadulas ako. Tapos pagtingin natin, wala na sila. Oo nga, pero hindi naman tayo naliligaw eh. Naroon lang sila sa unahan. Hintayin na lang natin sila dito. Alam ko na babalikan nila tayo kapag nakita nilang hindi na nila tayo kasama. Sigurado yun. Hindi nga. Sure ka, Kuya Popoy? Oo nga, sure na sure ako, 100%. Ganito, at habang hinihintay natin sila, titignan ko muna itong mga na-record kong video sa cellphone ko, ha? Teka, ano to? Anong ano yan, Kuya Popoy? Kanina ka pa hindi mapakalira yan sa pinapalood mo, ah. Tignan mo nga, Bentong. Ilang ulit ko nang binabalik-balikan to. Para kasing may nakasunod sa atin na anino dito sa video eh. Ewan ko lang kung namamalikmata lang ako, ha? Ilang ulit kong ibinabalik. Akala ko nga anino mo to eh. Kaya lang, ba't sa'yo lang? Sa akin wala naman akong anino. Tignan mo. Kuya Popoy, hala, may nakasunod nga talaga sa akin na anino. Kuya, tignan mo, halatang hindi ko anino yan. Dahil mas maliit sa akin at nakasunod lang. Pero napansin kong nagko-korting kamay yung ilang clips na parang may itinuturo. Ha? Patingin nga ako. Aba,
Oo nga no. May mga instance pa na nagkukorting kamay yung gilid ng anino. Anak ng... Mukhang kailangan na nating umalis dito, Bentong. Bilisan mo! Tumayo ka na dyan, dali! Agad na tumayo ang dalawa. Malalaki at mabibilis ang ginawa nilang pagakbang. Walang gustong lumingon sa kanilang likuran. Ramdam nilang may sumusunod pa rin sa kanila. Bumibigat na rin ang kanilang pakiramdam, lalong-lalo na ang kanilang mga paa. Pakiramdam nila ay may puwersang tila pumipigil sa kanilang mga hakbang. Kinakapos na rin sila ng hangin. Dala ng pagod dahil sa mabilis nilang paglalakad. Hanggang sa bumagal ng bumagal ang kanilang pag-ahon sa bundok. Napatigil lamang sila nang marang hilahin ni Bentong ang bag ni Popoy para pahintuin sa paglalakad ang kasama. At eksaktong may narinig silang boses na tinatawag ang kanilang pangalan. Bentong! Bentong! Naririnig mo ba yun? Parang may mga tumatawag sa atin Siguro yung mga kasama natin yun. Teka, sisigawan ko. Bing! Michael! Nandito kami! Bing! Michael! Nasaan kayo? Oo nga, Kuya Popoy. Narinig ko nga kanina. Pero bakit parang napakalayo naman nila sa atin? Hindi na mahalaga kung malayo. Ang mahalaga ay naririnig natin sila. Ibig sabihin, alam na nilang nawawala tayo sa trail. Kaya hinahanap na nila tayo at papalapit na sila sa atin. Kaya bilisan natin maglakad para hanapin natin sila. Pero, paano ba to? Hindi ko na talaga kaya maglakad, Kuya Popoy. Isang hakbang pa parang mahihimatay na ako Tama ka. Ako nga rin, Bentong Hindi ko na rin talaga kaya. Pero natatakot akong tumigil. Nararamdaman kong sumusunod pa rin yung nilalang sa atin. Ganito, tiisin mo na lang muna yan. Papalapit naman na tayo sa mga kasama natin Teka, sisigaw ako. Nandito kami! Hintayin niyo kami! Wala nang nagawa si Bentong, kundi ang sumunod kay Popoy. Kahit mahimahimatay na ang binata sa pagod, ay kailangan itong maglakad. Dahil natatakot din sa nilalang na sumusunod sa kanila. Ilang minuto silang naglakad, pero habang patagal ng patagal, ay nawawala na ang mga boses ng tumatawag sa kanila. Napapaos na rin si Popoy sa pagsagot sa mga inakala nilang tinig ng kasamahang naghahanap sa kanila. Pero ni anino ng mga ito ay wala silang nakita. Kuya Popoy, sigurado ka bang yung mga kasama natin yung mga tumatawag sa atin? Di ba may mga nilalang din na ganyan? Yung tumatawag sa pangalan natin para mapasunod tayo sa direksyong gusto nilang puntahan natin. Para mapahamak tayo. Pambihira ka naman, Bentong Yan ka na naman sa mga ganyan mo Huwag kang magsalita ng ganyan. Mas dinaragdagan mo lang yung takot at bigat na nararamdaman natin Alam mo, kung ako sa'yo, gawin na lang natin yung una mong naging question. Alin ba dun? Yung babaliktarin natin ang mga damit natin? Yun ba? Tama ka, yun nga. As in ngayon na? Hindi, Bentong. Bukas na lang natin gawin para bukas tayo makauwi. Pambihira tong taong to. Si Kuya Popoy naman nagawa pa magbiro sa ganitong sitwasyon Nahihiya na nga ako na magubad ng damit Bakit ka mahihiya? Bukod sa sumusunod sa atin, ay ako lang naman ang kasama mo dito. Yun na nga, Kuya Popoy Baka kasi babae yung nilalang na sumusunod sa atin alam mo na, nakakahiya. Aray ko naman! Bakit ka naman nababato, Kuya? Paano hindi kita babatukan? Kung ano-anong pinagsasabi mo. Mahihiya. Ngayon ka pa mahihiya. Buhay na natin na nakasalalay dito, bunggong. Pero, Kuya, hindi naman siguro prank to, no? Baka naman tinatakot lang tayo ng mga kasama natin. Kilala mo naman ng mga yun Kunwari, iniwan tayo. Tapos mamaya, i-content pala tayo sa mga channels nila. Uso na yun ngayon Oo nga no. May point ka sa sinabi mo, Bentong Pero teka, napaka-imposible naman nun.
First time lang natin lahat na pumunta dito sa Devil's Mountain eh. At ilang dekada na tayong magkakasama. Ngayon pa ba sila magpa-prank? Siyempre, alam din nilang delikado dito. Alam ko naman yun, kuya eh. Nagsasabi lang ako ng mga posibilidad. Yung mga, alam mo na, yung mga posibleng mangyari sa atin dito. Malay natin, di ba? Na gumagawa na rin sila ng content gaya ng channel mo, Kuya Popoy. Eh di hayaan mo sila. Content nila yun eh. Pero ito ang totoong posibilidad, Bentong. Mamamatay tayo kung hindi natin gagawin yung suggestion mo. Sige na, bilisan mo na riyan at baliktarin mo na ang damit mo. Ganun na nga ang ginawa ng dalawa. Binaliktad nila ang kanilang mga damit habang isinusuot nila ang kanilang pantalon at siya namang pagdating ng isang estranghera. Anong ginagawa nyo riyan? Bakit kayo nakahubad? Naku po, Diyos ko! Sino po kayo? Kayo? Sino kayo? Anong ginagawa nyo sa bundok na ito? Kayo po. Ano rin pong ginagawa nyo sa bundok na ito? Ano ba tayo magkakaintindihan nito? Kung sinasagot nyo rin ang tanong, ang mga tanong ko sa inyo. Teka lang po. Isusuot lang po namin itong mga pantalon namin, Ale. Mangyaring nagulat lang po talaga kami sa bigla niyo pong pagsulpot eh. Kaya nga, bakit nga ba kasi kayo nakahubad? Yun po kasi ang sabi sa pamahiin eh, na kapag naliligaw po sa bundok o kaya naman sa ibang lugar, baliktarin lang daw po ang mga damit para po mawala sa pambubulag ng nilalang na nagpasok sa amin dito. So ibig sabihin, naliligaw kayo. Ibig sabihin, mga dayo kayo rito. Opo. First time po naming mag-hike dito. Mga dayo nga kayo. Kayo po, Ale. Ano pong ginagawa niyo sa liblib na lugar na to? Ako? Taga rito ako sa bundok. Katunayan nga niyan malapit na rin dito ang baryo namin. Ale, yung mga kasama po namin, nakita niyo po ba sila? Kanina po kasi naririnig namin silang tumatawag eh. Baka sakali pong nakasalubong niyo po sila. Kasi doon po namin sa bandaron naririnig yung mga boses nila sa pinanggalingan niyo po. Hindi. Wala naman ako nakita. Wala rin ako nakasalubong. Ibig sabihin, may mga kasama pala kayo. Opo, meron po. So meron nga. Nagkatinginan sina Popoy at Bentong dahil sa pagkawirdo ng babae. Pero pareho silang natuwa dahil sa wakas ay may nakita na silang taong makakausap. Hindi nila matukoy kung ano ang meron sa babaeng yon dahil may kakaiba silang nararamdaman. Ngunit mas inisip na lang nila na may makakatulong na sa kanila na makaalis o makababa ng bundok. Opo, Ale. May mga kasama po kami. Kanina po narinig po namin sila. Pero parang napalayo na po yata sila sa paghahanap po sa amin eh. Pero Ale, baka pwede mo po kaming tulungan na makaalis dito. O kaya po makababa sa bundok. Pwede naman. Walang problema. Pero malayo na kayo. Baka abutin na tayo ng dapit hapon. Ayos lang po. Kahit abutin po tayo ng dapit hapon, ang mahalaga po makita namin ang mga kasama namin o di kaya po yun nga po, yung makababa na po kami ng bundok na to. O siya, sige. Sasamahan ko kayo. Naku, maraming salamat po, Ale. Hulog po kayo ng langit. Oo, tama ka. Talagang inihulog ako mula sa langit. Po? Wala yon. Tara na. Sumunod kayo sa akin. Sandali lang po. Bakit dyan po tayo dadaan? Hindi po ba dapat ay dito? Kung saan kami galing, ang ibig ko pong sabihin hindi po tayo babalik? Gusto niyo talagang bumalik dyan? Muli silang nagkatingi ng magpinsan
dahil sa makahulugang tanong na yon ng babae. Nabuhay ang takot sa kanilang puso nang maalala nila ang nilalang na kanina pa sumusunod sa kanila. Nag-uusap ang mga mata nilang wag nang bumalik kung saan sila galing. Mukhang hindi na po pala, Ale. Susunod na lang po kami sa inyo. Kuya Popoy, sigurado ka ba? Huwag ka naman makulit. Kaysa naman makita na naman natin yung nilalang na sumusunod sa atin. Pero kasi kuya... Sige, halina kayo. Dito tayo dadaan. Sige po, Ale. Susunod po kami. Ale? Ano nga po palang pangalan nyo? Ako nga po pala si Paul. Popoy for short. At ito naman po si Brent. Bentong po ang palayaw niya. Magpinsan po kaming dalawa. Tawagin niyo na lamang akong Alicia. Aling Alicia, ilang taon na po kayo? Matagal na po ba kayong nakatira dito sa Devil's Mountain? Buti hindi po kayo natatakot na tumira dito, no? Marami po kasing mga kwentong katatakutan kaming naririnig tungkol sa bundok na to. Ako po personally, nagka-interest po sa mga haka-hakang ganun. Pero mas gusto ko pong ipakita ang kagandahan ng kalikasan. Kaya gusto ko po sanang i-content ito. Pero kayo po, mukhang matagal na po kayo dito. At sabi nyo nga po, dito po kayo nakatira. Ale, matanong ko lang po, naniniwala po ba kayong may naninirahan ditong mga halimaw? O mga kakaibang elemento? Magkwa-47 na ako ngayong buwan. Oo, dito na ako ipinanganak. Kaya alam ko na ang pasikot-sikot dito. Hindi naman nakakatakot dito sa bundok. Payak ang pamumuhay namin sa baryo. Halimaw? May iba't ibang klaseng halimaw sa mundo. Depende lang sa pinaniniwalaan natin. Teka, bakit nga ba kayo nawala sa mga kasama nyo? Mangyaring nadulas po kasi itong si Bentong eh. Tinulungan ko lang po saglit pero pagtingin namin sa mga kasama namin, ayun, wala na po sila. Parang nga pong magic eh. Ang bilis ng mga paa nilang naglakad. Tanong lang po, totoo po bang may nagbabantay na engkanto sa bundok na ito? Oo, may nagbabantay ditong engkanto. Naniniwala pa rin pala kayo sa mga ganyan, Ale? Nagtanong ka, sinagot lang kita. Tsaka bakit kayo mawawala kung hindi kayo binulag at iniligaw ng engkanto, hindi ba? Sabi ko na sa'yo, Kuya Popoy eh. Pinaglaruan tayo ng mga nilalang dito eh. Tama ka, iho. Mukhang pinaglaruan nga talaga kayo. Ale, salamat po sa paglilinaw. Kaya pala parang hindi kami makaalis-alis sa lugar na to. Pinaglalaruan na po pala kami ng mga engkanto. Tama ka. Pero nandito naman ako para tulungan kayo. Hali kayo. Simulan na nating maglakad. Dahil nararamdaman ko na nariyan lang sila sa paligid. Sumunod na sila sa babae nang magsimula na itong maglakad. Pero nang mapatingin si Popoy kay Bentong, ay nakita niyang hindi mapakali ang kanyang pinsan. Maya't maya ang ginagawa nito na pagpigil sa kanyang braso. Kaya naman, ikinainis niya na yon. Ano ba yun? Kanina mo pa ako hinihili. Kasi kuya, iba pa rin ang nararamdaman ko eh. Bakit ba? Natatai ka ba ha? Hindi. Kanina ko pa kasi napapansin ang kakaibang ngiti ni Aling Alicia. Parang ansaya naman niya na makakita ng tao. Hindi mo ba napapansin yun? Pambihira naman to, lahat na lang pinapansin mo. Malamang masaya siya. Ngayon lang siya nakakita ng mga gwapong tao eh. Tsaka siyempre, ilan lang naman tayo na napapadpad sa lugar na to. Siguro excited at masaya lang siya na may makakausap siyang ibang tao na mga dayo na tulad natin. Si Kuya Popoy talaga oh. Hindi ka man lang ba tinatabla ng konting takot? Hindi natin siya kilala, kuya. Paano kung cannibal yang si Aling Alicia? Yung kagaya sa mga napapanood natin sa pelikula?
Anak ng teteng, oo. Siyempre natatakot din ako kahit papano. Pero mas matatakot akong hindi tayo makababa ng bundok na to. Tsaka isipin mo, kung cannibal siya, hindi niya na tayo tutulungan at kanina pa sana niya tayo tilaga at pinatay. Hindi rin sana siya nakakapagsalita, kagaya ng sa sinasabi mong pelikula. Di ba yung mga tao dun, deform? Eh si Aling Alicia, tignan mo, may itsura naman siya, di ba? Basta kuya, alam kong may kakaiba sa kanya. Huwag mo akong sisihin ha, kapag totoo tong mga sinasabi ko. Oo, relax ka lang. Lalaki tayo. Babae siya. Nag-iisa pa. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano riyan. Tsaka wag kang maingay. Baka mamaya marinig niya tayo eh. Hindi pa tayo tulungan yan eh. Hindi na nga nangulit pa si Bentong kay Popoy. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad habang sinusundan pa rin ang ale. Napapansin na ni Bentong na naglalakad lang sila pero parang wala naman silang patutunguhan. Kuya Popoy, parang kanina pa tayo naglalakad ah. Sumasakit na ang mga paa ko. Malayo pa kaya? Teka, napansin ko rin eh. Tatanungin ko lang si Aling Alicia. Aling Alicia? Teka, saglit lang po. Tanong lang, malayo pa po ba tayo? Nakikita niyo ba ang puno na yon? Opo. Grabe, ang laking puno naman po niyan. Ilang siglo na po kaya yan, no? Kapag nakalabas na po tayo rito, malapit na po ba? Magdadapit hapon na po kasi. Kanina pa po tayo umaahon. Hindi naman po tayo nababa ng bundok. Pagkalagpas natin sa punong yan, nasa baryo na namin kayo. Bukas na kayo bumaba ng bundok. Ramdam kong kanina pa tayo sinusundan ng engkanto. Mas mainam na magpalipas muna kayo ng gabi rito sa amin at gagawa tayo ng pangontra nyo mula sa mga engkanto na pinaglalaroan kayo. Kuya Popoy, umalis na lang kaya tayo. Masama talaga ang nararamdaman ko eh. Lalo na't dito pa raw tayo magpapaumaga. Huwag ka na nga maingay dyan. Sige po, Aling Alicia. Salamat po. Kuya Popoy, Tumahimik ka na. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, isang tabi mo muna. Mas kailangan nating kumain at magpahinga, Bentong. Hindi ka pa ba nagugutom at napapagod, ha? Aba, kanina pa tayo naglalakad, ha? Mas mabuti lang dito tayo magpaumaga. Baka kung ano pang mangyari sa atin sa daan kapag inabutan tayo ng dilim. Mas natatakot akong maging pagkain ng mga kanibal, Kuya Popoy eh. Paano kung totoo talaga tong takot na nararamdaman ko? Paano kung totoo yung hinala ko? Paano kung tayo ang gustong lutuin niyang si Aling Alicia? Tamang hinala ka na naman eh. Ang ingay-ingay mo pa. Alam mo, sa tingin ko gusto lang talaga tayong tulungan ni Aling Alicia. Mas maganda nang magpalipas na lang muna tayo ng gabi dito. Ayos din nagagawa siya ng pangontra natin sa engkanto. Di ba? Mas magiging ligtas tayo. Kasi naman Kuya Popoy eh. Kapag tayo talaga napahamak hindi na ako sasama sa mga hikes nyo. Pambihira talaga tong taon to. Kailan ka ba napahamak? Baka ito pa lang ang una pag nagkataon. Pangako, hindi na kita isasama sa mga hikes namin kapag napahamak ka ngayon. O ano, okay na? Kailangan lang nating kumain at magpahinga. Bukas, babalik na tayo. Yun lang ang kailangan nating gawin ngayon. Pagod na rin ang katawang lupa ko, Bentong. Hindi ko na kayang maglakad pa. Hindi na sumagot si Bentong sa kanya. Halata pa rin ang pagkayamot at pagkabahala ng binatilyo sa mga desisyon ni Popoy. Tinundan pa rin nila ang babae hanggang sa makalagpas na sila sa malaking puno. Namangha si Popoy sa laki nito at yabong ng mga dahon. Naging madilim na rin ang paligid dahil sa natatakpan ng makapal na dahon nito ang langit. Lumakad pa sila pero padilim na ng padilim ang paligid. Ang mga puno sa parting yun ng bundok ay tumakip sa buong langit kaya hindi na halos makadiretso ang liwanag sa lupa.
Malapit na tayo. Grabe, Aling Alicia. Ang laki talaga ng punong to, no? Nakakamangha. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Teka, pwede pa kaya yung cellphone ko? Hindi ko na tinignan kanina eh. Kukunan ko sana to ng video. Oo. Nasa 1,000 taon na rin ang punong ito. Yun ang sabi sa akin ng lola ko. Ang cellphone ba ay yung parang maliit na kahon? Yung pwede ka rin kumuha ng larawan? Yung ba yun? Teka, Aling Alicia, hindi mo ba alam kung anong itsura ng cellphone? Hindi. Pero nakikita ko na yan sa mga napapadayo dito sa amin. Opo. Ganito po ang itsura ng cellphone, no? Ay, sorry. Napindot ko po yung camera. May flash pa talaga. Ilayo niyo sa akin yan. Ay, sorry po, Aling Alicia. Ayos ka lang ba? Pasensya na po talaga. Hindi ko naman po sinasadyang mapindot yung camera eh. Pasensya na po talaga. Ayos lang. Nakunan mo ba ako ng larawan? Hindi po. Napindot ko lang po yung screen para mag-focus at steady lang po sana. Pero, Aling Alicia, hindi ba kita pwedeng picturean? Bawal po ba yun? Hindi pwede. Burahin mo kapag nakunan mo ko ng larawan. Siguraduhin mo lang. Sige po, Aling Alicia, wala pong problema. Ipapakita ko na lang po sa inyo na wala po akong nakunan na picture mo. Basta burahin mo na lang kapag meron. Sige po. Sabi ko na sa iyo, Kuya. May kakaiba talaga sa kanya. Kuya Popoy, ano ba? Umalis na tayo rito. Bentong, ako naman talagang may mali eh. Hindi ako nag-iingat. Magpalipas na tayo ng gabi dito. Huwag ka na mag-inarteryan. Halata nilang mabibigat ang yabag ni Aling Alicia habang papalayo sa kanila. Kaya nalaman nilang nagalit ito sa nagawa ni Popoy. Pero sumunod na lang din sila sa babae. Hayun na ang kubo ko. Aling Alicia, ayos ka na po ba? Hindi ka na po ba galit sa amin? Yung nangyari po kanina, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Hindi ko po talaga kayo kukunan ng picture. Sige na. Ayos lang yon. Oo. Alam ko naman na hindi mo yon sinasadya. Aling Alicia, mukhang iilan lang po yata kayo dito sa baryo nyo ah. Tsaka kanina ko pa po napapansin parang masyadong madilim po dito sa baryo nyo. Napakayayabong po ng mga dahon ng mga puno. Hindi ko na po matanawan langit eh. Tama ka. Kaunti lang kami dito. Yung iba kasi, lumipat na sa ibaba ng bundok. At yung iba naman, nangasimatay na dahil sa katandaan. Malusog kasi ang lupa sa parting ito ng bundok. Kaya ganyan kayabong ang mga dahon ng puno. Natatakot ba kayo sa dilim? Huwag kayo mag-alala. May gasera naman ako sa bahay. Ganun po ba? Pero Aling Alicia, hindi naman po kami takot sa dilim. Naaninag pa naman namin kayo eh. May mga bata pa pala dito sa inyo eh. Hello mga bata. Nako, mukhang mahihain sila. Biglang pumasok sa bahay nila eh. Ganun talaga ang mga yan. Mahiyain sila sa mga dayo. Hindi sila marunong makisalamuha. Iba rin kasi ang lengguwahe namin dito. Kaya medyo mailap sila. Pero tinuturuan naman namin sila na magsalita ng Tagalog. Kaya pala medyo parang naiilang sila. Halina kayo. Pasok na kayo sa loob ng bahay namin. Pasensya na kung medyo makalat. Maghapon din kasi ako nasa gubat para manguha ng pagkain. Buti, nakahuli ako nito. Oo nga po eh. Kanina ko pa po napapansin yung hawak niyo na yan. Ang galing niyo po palang manghuli ng manok. Manok ihalas ang tawag dito. Iba to sa mga maaamong manok na nakakain nyo sa ibaba. Ito talaga ay mga ligaw na manok. Iyan pala yun.
Parang nakwento na nga rin sa akin yan. Sige na, maupo na muna kayo. Sandali at kukuha ko kayo ng maiinom. Mukhang uhaw na kayo. Sige po. Uhaw na nga po kami. Aling Alicia, kayo lang ho ba mag-isa dito sa kubo nyo? Heto, uminom muna kayo. Makakabawi kayo kagad ng lakas sa inuming yan. Pinakuluan ko yan sa dahon ng tanglad. Salamat po, Aling Alicia. At oo, yung tanong mo kanina na mag-isa lang ako dito. Mag-isa lang talaga ako sa kubo na ito. Namatay ang nanay ko 10 taon nang nakalilipas. Ang tatay ko naman ay namatay nung sanggol pa lang ako. Hindi na nag-asawa ang nanay ko uli, kaya wala akong kapatid. Ako na lang mag-isa sa buhay ngayon. Aling Alicia, pasensya na po kung naitanong ko. Hindi ko po sinasadya. Napakalungkot naman po ng nangyari sa inyo. Ayos lang yon. Ganon talaga ang buhay. Kahit ganon ang mga nangyari, ay nakatayo naman ako sa sarili kong mga paa. O sige, dyan na muna kayo. Magluluto lang ako ng kakainin natin. Eksakto yung manok na ihalas. Masarap yon kapag sinabawan. Maraming salamat po uli, Aling Alicia. Kuya Popoy, iinumin mo talaga yan? Oo naman, bakit hindi? Nasaan yun sa'yo? Nainom mo na? Hindi. Tinapon ko yung akin. Akin na, itatapon ko rin yung sa'yo. Akin na, dali. Ay nako. Sorry po, Aling Alicia. Hindi ko po sinasadyang matabig yung inumin. Ayos lang yan. Meron pa naman doon. Sandali lang at ikukuha ko kayo uli. Huwag na po, ate. Sige lang ate, ikuha niyo po kami. Nauuhaw na po talaga kami. Ang bihira ka naman oh. Bakit mo tinakpan ang bibig ko? Tsaka, bakit ba gustong-gusto mo manatili tayo dito? Iba na talaga ang nararamdaman ko eh. Kanina ko pa napapansin. Parang minamatyagan tayo ng ibang kasama ni Aling Alicia dito. Tapos lahat ng sinasabi niya, parang lahat may ibang kahulugan. Natatakot na talaga ako, Kuya Popoy eh. Masyado ka lang tamang hinala, Bentong. Mas maiging uminom ka na lang ng tubig. Heto, galing to sa bag ko. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi yan lason. Uy, ayos. Salamat meron ka pa nito. Pero alam mo kuya, hindi pa rin ako kumbinsido sa ginagawa mo eh. Lalo't iba talaga ang nararamdaman ko sa lugar na to. Basta, ang weird talaga. Weird. Puro ka ganyan. Kaysa naman mas lalo tayo mapahama kapag umalis tayo dito nang wala man lang laman ng tiyan natin at hindi nakapagpahinga ng maayos. Sige na, bilisan mo na. Inumin mo na yan. Tsaka umayos ka na, pwede ba? Hindi maiwasan ni Popoy na tingnan ang kabuuan ng bahay ni Aling Alicia. Namangha siya sa mga nakikita roon, lalo na sa mga gamit sa bahay at kasangkapan sa kusina. Aling Alicia, ang dami niyo ho palang gamit dito, no? Ang lalaki po ng mga kaldero nyo. At itong mga nakabote, parang langis po ito, no? Magaling ka po bang manggamot? Tama ka. Malalaki ang mga kaldero namin. Kasi minsan nakakahuli ako ng baboy ramo. Minsan usa. Pinag-iimbakan ko yan ng karne nila. At oo, mga langis nga ang laman ng mga bote na yan. Gawa sa ugat ng mga halamang nakakagamot. Mamaya pwede ko kayong hilutin para mawala yung mga nararamdaman yung sakit sa inyong katawan mula sa mahabang paglalakad. Ganun po ba? Ay! Nabagsak ang kaldero! Pasensya na. Nanuot na kasi yung amoy ng karneriyan sa kaldero. Mahirap nang tanggalin kahit kuskusin ko ng kuskusin. Ano yun? Ang baho. Amoy nabubulok. Ayos lang po yan, ate. Bleh! Ayos lang ba kayo? Pasensya na talaga. Hayaan nyo at ilalagay ko muna sa labas yung mga kaldero. Hindi ko talaga matanggal yung amoy niyan. Heto,
Uminom na kayo. Salamat po, ate. Tulungan na po kitang buhatin yan. Mukha po mabigat eh. Hindi na. Kayang-kaya ko na ito. Sige po. Kita mo yun, Kuya Popoy? Ang lakas naman niyang babae. Na kaya niyang buhatin mag-isa yung malaking kaldero. Mas malapad pa yun sa katawan niya, di ba? Sabi ko na dapat talaga ubalisa tayo dito Mamaya niyan, tayo na ang iluluto niyan sa kalderong yun. Anak naman ng tutsang, oo. Ayang ka na naman sa kapraningan mo, Bentong Alam mo, nasanay lang siguro si Aling Alicia dahil mag-isa siya dito. Diba? Ilang taon na siya dito. Kaya nagagawa niya ang mga mabibigat na trabaho gaya niyang pagbubuhat. Simple na lang sa kanya yan. Wala ka ba talaga nararamdamang kakaiba, Kuya Popoy? Nagtatapang-tapangan ka lang ba? Samantalang ako, ramdam na ramdam ko na ang bigat kanina pa. Hindi maalis-alis hanggang ngayon. Ay, nako, Bentong. Teka, ayos lang ba kayo riyan? Kakatayin ko lang itong manok. Ayos lang naman po kami, Aling Alicia. Baka gusto niyo po, tulungan na po namin kayo sa pagkatay niyang manok. Hindi na. Ako na lang. Kaya ko na ito. Hindi dapat pinapagod ang mga bisita. Mabilis lang naman ito. Sige po. Narinig mo yun, Kuya Popoy? Parang lahat ng sinasabi niya may kahulugan talaga Kanina ko pa yan iniisip, Kuya Popoy. Talaga bang wala lang sa'yo yun? Diyan ka lang, ha? Hoy, anong ginagawa mo riyan? Bumalik ka nga rito. Saan ka pupunta? Bakit ba? Sisilipin ko lang naman siya sa likod ng bahay Baka isipin niya pinaghihinalaan natin siya masamang tao. Ano ka ba? Bumalik ka na dito. O, kita mo na. Anak ka talaga ng teteng Babalik ka rin naman pala O bakit? Hoy, bakit? Bakit parang namumutla ka? Huwag mong sabihin nahati sa dalawang katawan ni Aling Alicia. Kuya Popoy, bakit ganun magkatay ng manok si Aling Alicia? Tinanggal niya yung ulo ng manok gamit lang ng kanyang dalawang kamay. Pinilit niya lang itong hilahin, tapos naalis yung ulo. Kaya nga sabi ko sa'yo huwag ka na lang sumilip. Sumilip ka pa Kung ano-ano tuloy ang nakikita mo. Dito ka na nga lang. Maupo ka na lang dito. Ang likot-likot mo. Kuya Popoy, umalis na lang tayo dito ngayon. Habang may ginagawa pa siya ron Bilisan na natin, tumakas na tayo. Anong tumakas? Relax ka lang, Bentong. Relax ka lang. Ang bihira naman yan na relax na sinasabi mo na yan hindi ko na nga kaya, Kuya Popoy Pakiramdam ko, ako ang una niyang iyahain ngayon kapag hinimatay ako Kung ano-ano kasi ang iniisip at sinasabi mo Halika nga rito. Umupo ka na muna rito. Bitiwan mo muna yung hawak mong inumin. Nasaan na yung binigay ko sa yung bottled water? Ay, heto pala. Uminom ka na ng tubig nang may masmasan ka. Mabuti may dala pa akong tubig sa bag. Sinikap ni Popoy na pakalmahin ang kanyang pinsan. Nanginginig na talaga si Bentong sa takot, pero maya-maya ay tumigil na rin at tulala lang itong nakatingin sa malayo. Pasensya na kung natagalan ako. Nilinis ko pa kasi ng maigi yung manok. Gutom na ba kayo? Huwag kayo mag-alala. Mabilis lang naman itong maluto. Aling Alicia, tulungan na po kita sa pagluluto. Hindi na. Mukhang hindi kayo sanay sa pagluluto gamit ang kahoy. Naku, kami pa ba? Boy Scout po yata kami. Ano ka mo? Boy Scout? Mga gwapong tao ba yon? Tumama ka, Aling Alicia. Bukod sa gwapong mga tao kami, lagi rin kaming handa. Teka, at kukuha lang ako ng lighter sa bag ko para makagawa kaagad tayo ng apoy. Ito bang mga kahoy ang sisindihan, Aling Alicia? Oo. Yung mga kahoy nga. Mukhang maganda nga yung maging Boy Scout na sinasabi mo. Dahil palagi kayong handa. Aba, syempre naman, Aling Alicia. Kumusta ang pakiramdam ng kasama mo? Parang hindi siya mapakali. Kanina ko pa napapansin yon. May dinaramdam ba siya?
pwede ko siyang hilutin. Ah, si Bentong po. Ayos lang po yun. Napagod lang po siguro. Isasalang ko na po ba tong kaldero? Nasindihan ko na po tong kahoy. Nag-aapoy na po oh. Ah, oo nga pala. Nasabi niyo po kanina na marunong kang manghilot, Aling Alicia. Oo, mabisa ang mga langis na ginagawa ko. Kapag may napipilayan sa mga kasama ko, ay ako nangihilot sa kanila. Gusto mo bang subukan? Ah, pwede po ba? Kaso parang nakakahiya naman. Kasi baka puro libag po ang makayod niyo sa katawan ko eh. Kung gusto nyo maligo, may malapit na batis dito sa amin. Gusto nyo ba? Batis? Wow! Pero siguro bukas na lang po, Aling Alicia. Baka kasi mapasma pa kami sa tindi ng pagod namin kanina. Ganun ba? O sige, saglit lang at sisindihan ko lang yung gasera. Nakalimutan ko na dahil sa inuna kong gawin. Pasensya na sa sobrang dilim. Doon sa ibaba kasi, may kuryente na kayo. Eh dito sa amin, wala pa. Isasabit ko lang saglit itong gasera para may ilaw tayo. Ah, sige po. Pero Aling Alicia, bakit hindi po kayo mag-request ng kuryente sa kapitan nyo? Wala na kasi yung namumuno rito sa amin. Namatay na. At wala na sa amin ang bumababa ng bundok dahil nga hindi kami nasanay sa lugar doon. Gusto mo po bang sumama sa amin sa pagbaba ng bundok bukas? Nako, hindi na. Ihahatid ko lang kayo kung saan kayo bababa. Ay, sayang naman kung ganon. Mas lalawak sana ang mundo nyo, Aling Alicia. Tsaka malaya kang gawin ang mga pangarap mo. Ayos na akong makakain ng 3 beses sa isang araw. Yun na lang ang pangarap ko sa buhay. Ah, okay po, Aling Alicia. Pero ayaw niyo po bang magtrabaho? Kikita ng pera kapag ganon. Makakatikim ka po ng mga iba't ibang klaseng pagkain. Mga karne, gulay, ganon. Ayos na akong makakain ng karne sa isang araw. Pinagtatrabahuan ko naman yung pagkain ko. Mukhang maayos na po pala kayo dito eh. Oo naman. Lalo na ngayon. Ayos na ayos. Oh, bakit parang namumutla ka yata? Ayos ka lang ba? Uminom na ba kayo ng tanglad? Sabi ko sa inyo, inumin nyo yon para makabawi kayo kagad ng lakas nyo. Ha? Hindi naman po ako namumutla. Baka gawa lang po yun ng pulbo. Nagpulbo po kasi ako kanina kasi masyadong oily na po ang mukha ko eh. Opo, nakainom na po kami. Medyo mapait nga po eh, kaya hindi po namin naubos. Ganun ba? Siya nga pala. Maganda ba ron sa ibaba? Marami bang mga tao roon? Bakit hindi sila masyadong namumundok? Maganda namang mamundok, di ba? Gaya nyo, mukhang marami na kayong napupuntahang mga bundok. Oo naman. Maganda po talaga sa ibaba. Maraming mga tao. Minsan lang sila mamundok kasi marami sa kanilang pumupunta sa dagat, ilog, sa mga waterfalls, ganun. Kaya pala. Sayang naman. Maiba ko, Aling Alicia. Di ba sabi mo kanina, igagawa mo kami ng pangontra sa mga engkanto? Oo nga pala. Nakalimutan ko na. Sandali lang at kukunin ko ang mga langis ko. Sige po. Pero bakit langis po ang gagawin nyo, Aling Alicia? Wala bang agimat, yung mga ganong klase po? Ang agimat ay ipinagkakaloob yon. Hindi yun ginagawa. Itong langis ay pwedeng gawing pangontra, lalo na kapag alam mo yung mga nilalagay na halaman ay ayaw na ayaw ng mga engkanto. Ganun po pala yun. Ano naman pong mga halaman ang ayaw nila na inilalagay niyo po sa langis? Ang mga engkanto ay takot sa may mga tinik na mga halaman. Kaya itong mga pagsasamahin ko ay mga halamang matitinik. Yung ugat lang po ang hinahalo niyo sa langis? Parang mga ugat po yata yan, Aling Alicia. Oo, tama ka. Ugat ito ng mga halaman.
Mas mabisa kasi kapag ugat ang ibinuburo sa langis. Ang ugat kasi, ang parte ng halaman na nagbibigay buhay rito. Kaya ito ang pinakamabisang parte upang gumawa ng gamot. Ah, ganun po pala yun. O heto, huwag mong iwawala yan upang hindi kayo malapitan ng mga engkanto. Salamat po, Aling Alicia. Paano po ba ito gumagana? Saka, paano po namin mababayaran ng kabaitan po na pinapakita niyo po sa amin? Kapag kumulo ang langis, ibig sabihin, pinaglalaroan kayo ng mga engkanto. Kumuha lang kayo ng konting langis at maglagay sa inyong mga sentido para hindi nila kayo magalaw. Huwag ka mag-alala. Masaya na ako nandito kayo. Bayad na kayo sa akin. Po? Ang ibig kong sabihin, masaya akong tumulong ng walang kapalit. Salamat po uli, Aling Alicia. Teka, mukhang kumukulo na yung manok. Sandali lang at titimplahan ko lang para may lasa. Sige po, Aling Alicia. Salamat po uli. Pinagmasdan ni Popoy ang ibinigay sa kanyang bote ng langis ni Aling Alicia. May kung anong nagsasabi sa kanyang huwag yung gagamitin. Kaya nang hindi nakatingin ng babae, ay maingat niyang inilagay yun sa estante ng mga langis. Binalingan niya ng tingin si Bentong. Hindi niya alam kung nakikinig ba ito sa usapan nila ni Aling Alicia. Tahimik lang kasi ang binatilyo sa isang tabi at malayo pa rin ang tanaw. Binalingan naman niya ng tingin si Aling Alicia. Tinitikman nito ang sabaw ng nilulutong manok. Ayos! Masarap! Gusto mo bang tikman? Mamaya na lang po, Aling Alicia. Baka mawala po yung gana ko kapag tumikim po ako agad eh. Ganun po kasi ako eh. Ganun ba? Papakuluan ko na lang saglit. Tapos kakain na tayo. Munti ko na makalimutan. Ihahanda ko pala yung tutulugan nyo. Ayos lang ba na sa papag kayo matutulog? Baka hindi kayo sanay. Mga unan at kumot lang din ang meron ako. Ayos na po yun. May comforter bag naman kami ni Bentong. Yun na lang po ang gagamitin namin. Ano ka mo? Comforter bag. Pero sige, kahit ano pa yan. Bibigyan ko na lang kayo ng kumot at unan. Gusto nyo bang magkulambo? Hindi na po, Aling Alicia. Ayos na po kami sa kumot at unan. O sige. Kukunin ko lang saglit. Huy, Bentong. Ayos ka lang ba? Huy, Bentong! Kailan ka ba magigising, Kuya Popoy? Kakaiba ang babae na yan. Nilalaso na yata niya ang utak mo eh. Gumising ka na, pwede ba? Kailangan na natin makalis dito. Sandali. Huwag kang magagalit. Baka mamaya marinig ka niya. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Maayos naman ako. Maayos tayo. Maayos ka. Huwag ka kasi masyado mag-isip ng kung ano-ano. Kaya ka nagkakaganyan eh. Sa hindi talaga ako mapakali, Kuya Popoy eh. Kailangan na nating umalis dito. Oo, ngayon. Maayos pa tayo pero mamaya, lalo't gabi na, alam kong hindi na tayo magiging maayos. Kaya mabuti pa, umalis na agad tayo dito habang may oras pa. Ay nako, Bentong. Nakikiusap ako sa'yo. Konting tiis na lang. Hindi ako magtitiis dito. Heto na mga unan at kumot. Oh, teka. Aalis kayo? Bakit parang naghihilaan kayo ng bag? Ilalagay ko na lang dito ang mga gagamitin nyo. Nangangamoy na yung niluluto ko eh. Mukhang pwede na tayong kumain. Halina kayo. Kapag natapos na kayo sa pinag-uusapan nyo, pwede na kayong pumunta dito sa kusina at kakain na tayo. Sige po, Aling Alicia. Bentong, konting tiis na lang. Kuya Popoy, bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Ang mabuti pa, Bentong, kumain na muna tayo. Baka gutom lang yan eh. Hindi ako kakain ng niluto ng babaeng yun. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi talaga ako kakain. Teka, saglit lang. Heto,
Heto na muna ang kakainin natin. Corn beef? Oo, Kung ganun, wala nang maraming tanong. Kumain na tayo, halika na. Yan, tama-tama. Gutom na rin ako. Heto ang mga plato. Wala pala ako masyadong gamit sa kusina. Nagkakamay kasi ako. Kayo ba? Pasensya na talaga. Ngunit wala akong kutsara at tinidor. Ayos lang po yun, Aling Alicia. Magkakamay na lang din po kami. Sige, Aling Alicia, pwede bang magdasal muna bago kumain? ano ka mo? Aling Alicia, ayos lang po ba kayo? Sige. Magdasal na kayo. Hindi na po ba kayo magagalit? Sige na. Magdasal na kayo sabi. Sige po. Heto na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkaing nasa harap namin ngayon. Naway magbigay po ito ng kabusugan at magandang kalusugan sa aming pagod na katawan. Amen. Amen. Sige na po. Pwede na po tayong kumain. Aling Alicia, gusto niyo po ba tong corned beef? Bakit? Hindi kayo kakain ng niluto ko? Po, may baon naman po kami, Aling Alicia. Ayaw niyo po ba to? Masarap naman po tong corned beef eh. Hanggang kailan nyo ako babastusin, ha? Pinatuloy ko na kayo sa bahay ko. Pinainom at papakainin. Tapos babastusin nyo lang ako? Teka po, Aling Alicia, magunos dili po kayo. Pasensya na po kayo. Hindi naman po namin kayo binabastos eh. Nag-iingat lang po kami. Mga wala kayong paggalang at utang na loob! Aling Alicia! Kuya Popoy, humahaba ang buhok ni Aling Alicia. Tignan mo! Anak ng teteng, nag-iiba rin ang kanyang itsura. Kumukulubot ang mukha niya. Humahaba rin ang kanyang mga kuko. Kuya Popoy, yan ang haba sinasabi ko eh. Isa siyang kubot. Aswang siya, Kuya Popoy. Umalis na tayo dito, bilisan mo. Betong, kunin mo yung bag natin, dali! Hindi kayo basta-basta makakaalis dito. Dahil sa kawalan nyo ng respeto sa aking pagmamagandang loob, ay buhay nyo ang magiging kapalit! Ano? Bakit? Pagmamagandang loob ba na hinahanda mo kami para kainin? Huwag kang ipokrita! Wala ka rin namang respeto sa kapwa mo may buhay! Alam naman namin ang modus mo! Ramdam na ramdam namin na may kakaiba sa'yo! Huwag mo kami binubulag! Kuya, bilis! Nakuha ko na mga bag natin, bilisan mo! Hinahanda niya na ang buhok niya na isaksak sa'yo! Umilag ka! Bago maiturok ni Aling Alicia ang mahaba at matigas nitong buhok kay Popoy, ay nakatayo na ang binata at nakatakbo kay Bentong na nasa pintuan. Agad niyang kinuha ang bag, saka mabilis na kinapa ang cellphone. Hinugot niya yon at walang pagdadalawang isip na kinunan ng larawan ang babaeng kubot. Nagwala ang halimaw nang mailawan ito ng flash ng kamera. Sa labas naman ng bahay ng aswang ay nandoon din ang mga kauri nitong mga kubot. Naghahandang sumugod. Tatakbo na sana sila palayo nang mapansin ni Popoy ang umiiyak na mga bata. Naalala niyang sila ang mga batang nakita nila na pumasok sa kubo dahil nahihiya. Hindi ba mga aswang ang mga bata? Bakit hindi sila nagpapalit ng anyo? Dahil ba mga bata pa sila? Hayaan mo na sila, Kuya Popoy, tara na! Baka mamaya patibong lang ang mga batang yan eh! Bilisan na natin! Teka! Hindi kaya ng konsensya ko, Bentong! Sandali lang! Mga bata, ayos lang ba kayo? Gusto niyo ba sumama sa amin? Tara na, Kuya Popoy! Bilisan mo! Tara na! Tumayo na kayo dyan! Huwag na kayong umiyak! Sumama na kayo sa amin! Bilis!
Akin na nga yung isang bata at ako na magbubuhat. Bilisan nyo, dali, mga bata! Nakuha nila ang 5 batang naroroon. Hindi naman nag-atubiling sumama ang mga ito sa kanila. Rinig na rinig nila ang pag-atungal ng mga kubot na humahabol sa kanila. Flashlight ng cellphone lamang ang hawak nilang pang-ilaw sa madilim at masukal na gubat. Sundan mo yung bata sa harap natin, Bentong! Mukhang alam niya ang daan palabas dito! Grabing bata naman yan! At nakikita pa niya ang daanan! Halos wala na nga tayong makita sa sobrang dilim eh! At hindi pa naaabot ng ilaw ng cellphone natin yung dinadaanan niya! Huwag mo nalang pansinin! Sundan mo na lang! Bilisan mo! Naririnig ko papalapit na yung mga yabag na mga halimaw sa atin! Oo kuya! Naririnig ko nga rin sila eh! Yan ang nga ba sinasabi ko eh! Bakit kasi hindi pa tayo umalis kanina? Ang kulit mo kasi! Mamaya na tayo mag-usap. Kung makakalayo na tayo dito, hindi ito ang tamang oras para magsisiyan. Nandiyan na sila, bilisan na natin! Mga bata, bilisan niyo ang paglalakad ha! Ah! Kuya! Kuya! May umila sa paa ko! Tulong! Tumakbo ka na bata! Sundan mo yung batang nasa unahan natin! Bilis! Huwag kang umiyak! Bentong, teka! Ikaw bata, sundan mo na rin sila. Tutulungan ko ng saglit ang Kuya Bentong nyo ha. Kunin mo to cellphone. Ilawan nyo lang na maigi ang dinaraanan nyo para hindi kayo madapa. Bilisan nyo tumakbo. Susunod kagad kami kapag naligtas ko na ang Kuya Bentong nyo. Kuya Popoy! Kuya Popoy, tulong! Bentong! Nandyan na ako! Sinundan ni Popoy ang sigaw ni Bentong. Nakita niyang nakahawak sa isang puno ang pinsan upang hindi mahila ng kubot. Mabilis niyang kinuha sa bag ang kutsilyo upang putulin ang nakapulupot na buhok sa paa ni Bentong, pero matigas ang buhok ng kubot na parang alambre sa tibay. Bilisan mo kuya! Hindi ko na kayang kumapit! Pakiramdam ko, mababali na ang paa ko! Teka Bentong, hindi kaya ng kutsilyo! Sobrang tikas pala ng buhok ng kubot na nakapulupot sa paa mo! Kuya, hindi ko na kaya! Sobrang sakit na! Akala nyo ba makakatakas kayo rito? Dito na kayo mamamatay! Kasama ang mga batang yan! Balak nyo pala talaga silang itakas ha? Pero hindi nyo sila maitatakas! Dahil dalawayan na namin sila! Pagtungtong nila sa tamang edad, ay magiging mga kubot din sila, kagaya namin! Tumahimik ka! Hindi kami mamamatay dito! Kung may mamamatay man sa atin, kayo yun! Dahil mga halimaw kayo! Wala talaga kayong awa! Pati mga bata na walang kamalay-malay, tinadamay niyo sa mga kabulastugan yung mga halimaw kayo! Ipagagamot namin sila para hindi sila maging kagaya nyo! Talaga lang ha? Etong sa'yo! Tanggapin mo ang hagupit ng buhok ko! Teka! Saan galing ang ilaw na yon? Ilayo yung ilaw na yan sa'kin! Nasisilaw ako! Mata! Ano ginagawa nyo rito? Sabi ko tumakbo na kayo eh! Bakit pa kayo bumalik? Tama na muna yan, Kuya Popoy! Buti, natanggal yung buhok na nakapulupot sa paa ko! Aray! Ang sakit ng paa ko! Kaya ba tumakbo, Bentong? Napila yata ang paa ko, Kuya! Hindi ko na mailakad! Sige, bubuhatin na lang kita! Bata, iwan mo na lang yung cellphone dyan! Hayaan mo nakatutok sa halimaw! Umalis na tayo dito! Bilisan niyo lumakad habang nasisilaw siya sa cellphone! Kuya, ayos lang ba sa'yo na mawala na ang cellphone mo? Cellphone lang yan, Bentong. Makakabili pa ako ng bago niyan kahit ilan. Ang mahalaga, makauwi tayo ng buhay. Salamat, Kuya. Saka ka na magpasalamat kapag nakauwi na tayo ng buhay. Bata, kaya mo ba tumakbo? Bilisan natin habang nagwawala pa ang kubot dahil sa liwanag ng cellphone ko. Mabilis silang lumakad palayo sa lugar na yon. Ngunit mahaba pa ang gabi. Ang nasa isip lang muna nila ay makalayo sa baryo ng mga aswang. Sinusundan pa rin nila ang batang nasa unahan.
dahil tila alam na alam nito kung saan pupunta. Hindi man nila maaninag ang daan, pero halata naman sa sinusundan nilang bata na alam nito ang gagawin. Maya-maya pa ay tumigil ito sa paglalakad sa batis at may itinuro sa kabilang parte ng batis. Sinundan nila ng tingin ang itinuturo nito at doon nila nakita ang hile-hilerang puno ng ilang-ilang. Ang mabangong samyo ng mga bulaklak nito ang bumalot sa paligid. Lumiliwanag din ito dahil sa mga alitap-tap na dumadapo roon. Hindi nila mapigilang hindi mamangha sa kanilang nakikita. Wow! Ang ganda! Para tayong nasa ibang mundo ah! Oo nga, maupo na muna tayo dito sa bato, Bentong. Salamat, bataan. Teka, nasaan na isang bata? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tama naman. 5 naman yung lahat. Pero bakit parang wala yung sinusundan natin kaninang bata? Hindi naman ikaw yun, di ba? Hindi siya yun, kuya. Ang liit naman niya. Tsaka mas matangkad yun ng konti sa kanya eh. Parang kasintaas ng dibdib mo. Oo nga eh. Pero, nasan yun? Kung hindi isa sa inyo, so ibig sabihin, 6 pala dapat kayo. Teka, bakit di sila sumasagot? Natatakot pa rin ba sila sa atin? Mga bata, mga pipi ba kayo? Kuya, Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? makakauwi na po ba kami? Oo naman. Makakauwi na tayong lahat. Bakit mo na itanong? Bata, anong pangalan mo? Magkakapatid ba kayo? Ako po si Kulot. Hindi ko po sila kapatid. Si Kuya Kenken po ang kapatid ko. Hindi ko po sila kilala. Sino si Kenken? Ikaw naman ata ang pinakamatanda sa kanila, di ba? Tsaka, puro naman kayo mga babae. Wala naman lalaki sa inyo. Paano ba kayo napadpad dito? Hindi ko na po masyadong matandaan kung paano po ako napunta dito. Ang alam ko lang po kasama ko si Kuya Kenken noon bago dumating yung mga batang yan. Tapos isang gabi, bigla na lang pong nawala si Kuya Kenken. Hindi ko na po siya nakita. Sinasaktan ba kayo ng mga halimaw na yon? Paminsan-minsan po, lalo na kapag hindi namin nagagawa ang mga inuutos nila. Tsaka naaalala ko lang na bilin sa akin ni Kuya Kenken ay wag daw akong kakain ng mga binibigay ng babaeng yun sa akin. Kung ganun anong kinakain nyo? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Tumatakas po ako tuwing gabi. Sinusundan ko po yung anino. Kumukuha po ako ng mga prutas at kamote sa mga itinuturo niya pong lugar. Kung ganun, ay safe pala kayo sa laway ng sinasabi ng aswang na yun. Ang galing naman ng aninong tumutulong sa'yo. Kilala mo ba kung sino yung anino na yun? Oh, ba't naiiyak ka? Tana! Sorry. Hindi ko natatanungin kung sino. Teka, kumain na ba kayo? May pagkain pa naman ako sa loob ng bag eh. Huwag ka nang umiyak, Tana! Bentong, tulungan mo akong pakainin sila. Kahit tayo hindi rin nakakain kanina dahil bigla na lang nagwala yung mga halimaw eh. Kumain na muna tayo para may lakas tayo ngayong gabi. Kuya Popoy, ano to? Bakit may mga ganito sa bag mo? Mga armas yan laban sa mga aswang. Hindi ko lang mailabas kanina. Gawa ng nabigla rin ako at may mga bata tayong kasama. Pero pinaghandaan ko talaga yan. Bentong, nung nagbalak tayong mag-hike sa bundok na to, alam kong talamak sa kwentong may nananahan daw ng mga aswang dito. Kaya hindi na ako nag-atubiling ihanda ang mga yan. At ito. Ano? May body cam ka? Aba, syempre. Kailangan may ebidensya para sa lalaking nakatuklas sa baryo ng mga aswang. At ako yun. Gusto kong magalit sa'yo, Kuya Popoy. Pero paano ako magagalit sa'yo kung nailigtas mo ang mga batang ito sa panganib? Kahit napakadelikado ng content na gusto mo sa channel mo. Pero parang naging blessing in disguise ang nangyari ah. Hindi ko rin naman alam na magiging totoo eh. Nagbakasakali lang ako, kumbaga, nag-ready lang.
Hindi ko rin naman ipinagdasal na maging totoo ang mga nangyari dito. Pero nandito na tayo eh. Alam ko na. Kaya pala pinapatagal mo pa yung pagstay natin kanina doon sa bahay ni Aling Alicia. Kaya pala ayaw mo makinig sa akin kasi ini-interview mo pa. Natatakot na ako nung una pa lang. Nararamdaman ko rin ang mga nararamdaman mo. At tama ka. Nagtatapang-tapangan lang ako nun. Muntik na nga akong maihisa sa lawal ko eh. Pinipigilan ko lang para hindi ko na madagdagan ng takot mo. Kapag nakauwi tayo ng buhay, itatakwil na talaga kitang pinsan, tandaan mo yan. Kung makakauwi tayo ng buhay, titigil na ako sa pag-hike. Magdadagat na lang tayo. Bahala ka dyan. O mga bata, kapag nakauwi tayong lahat, hindi na natin bati si Kuya Popoy ha. O sige, kumain na kayo. Oo, tama. Kumain na nga tayo. Mahaba pa ang gabi. Tsak, nasusundan pa rin tayo ng mga kubot. Habang kumakain ay may narinig silang mga pamilyar na boses. Tinatawag ng mga ito ang pangalan nila. Kuya Popoy, naririnig mo ba ang naririnig ko? Hindi ba't boses yun ni Kuya Bing? Teka, oo nga no. Mukhang malapit lang sila sa atin ah. Bilisan niyo kumain mga bata. Naririnig niyo ba ang tumatawag sa amin? Mga kasama namin yun ng mga hikers. Maliligtas na tayo. Kuya, Bakit kulot? May problema ba? Nagugutom ka ba? Bakit parang takot na takot kayo? Ano bang problema mga bata? hindi po yun ang mga kasama nyo na tumatawag sa inyo. Huwag po kayong aalis. Ha? Boses yun ng mga kasama namin eh. Hinahanap nila kami. Maliligtas na tayong lahat. Hindi po yun boses ng mga kasama nyo, kuya. Ginagaya lang po nila ang mga boses ng mga kasama nyo para malinlang kayo. Gaya po ng ginawa nila sa amin ni Kuya Kenken. Ginaya po nila ang boses ng nanay namin. Kaya kami nawala sa bundok. Sinundan namin ng mga boses hanggang sa makita kami ng mga halimaw. Naaalala mo na? Anong ibig mo sabihin? Sino ang mga gumagaya ng boses? Opo, naaalala ko na. Nang marinig ko kanina ang boses, ay naalala ko na ang nangyari sa amin ni Kuya Kenken at kung paano kami napadpad sa baryo na yon. Kaya kuya, huwag kayong aalis. Huwag niyo pong susundan ang mga boses. Ang alam ko po ay ang mga aswang din po ang gumagawa nun. Ginagaya nila ang mga boses na mga kilala natin para malinlang tayo. Pero, kailangan natin magbakasakali para makaalis na tayong lahat dito. Makinig ka sa mga bata, Kuya Popoy. Hindi pa sila marunong magsinungaling. Halata naman sa mukha nila ang takot eh. Huwag mo nang tangkaing umalis. Paano nga kung yung mga kasama natin tumatawag sa atin? Hindi lang naman para sa akin to kundi para sa kaligtasan nating lahat. Paano kung mali ka? Paano kung hindi nga sila yun? O baka naman, para lang sa content mo ang lahat ng ito. Kaya itataya mo ang buhay mo para lang sumikat ka. Para mapatunayan mong may mga halimaw nga. O ano, hindi ka ba kasagot? Kasi tama ako. Para pa rin pala sa content mo to. Hindi naman sa ganun, Bentong. Kailangan ko lang talaga ng magandang content. Kahit hindi na ako sumikat. Para saan ba kasi yung content na yan? At kaya mong itaya ang buhay mo? Worth it ba yan, Kuya Popoy? Kailangan kong kumita, Bentong. Kailangan ma-monetize ang channel ko para mailigtas ko si Papa. Next month, makukulong na siya. Hindi ko hahayaang makulong ang tatay ko, Bentong. Bakit? Sinabi ba niyang iligtas mo siya? Kahit na. Tatay ko yun Natural, isasalba ko siya. Sa tingin mo, matutuwa siya? Nabuhay mo ang kapalit ng pagliligtas mo sa kanya? Hindi, pero... Yun naman pala Hindi naman niya sinabing gawin mo yan para sa kanya. Mag-isip ka nga, Kuya Popoy. Hindi malulutas ang isang problema ng isa pang problema. Basta. Teka, sandali lang. Nariyan na naman sila. Tinatawag na naman tayo. Huwag kang pupunta, Kuya Popoy. Huwag ka mag-alala, Bentong.
Mag-iingat ako. Akong bahala. May mga armas naman ako eh. Kaya sisiguraduhin kong makakabalik ako ng ligtas dito at makakauwi tayo. Kuya Popoy, ano ba? Bumalik ka! Kuya Popoy! Hindi na nga nag-atubiling bumalik si Popoy sa gubat kung saan naririnig niya ang mga boses ng mga kasama niya. Dala niya ang latigong gawa sa buntot ng pagi, maliit na batutang gawa sa pilak at ang rosaryong gawa sa ginto. Isinuot niya sa kanyang leeg ang rosaryo. Hawak niya sa magkabila ang kamay ang batuta at latigo. Sinundan niya ang mga boses hanggang sa bigla na lang may humila sa dalawa niyang paa. Tumama ang kanyang muka sa lupa at kinaladkad, saka siya lumambitin ng patiwarik. Nabitiwan niya ang latigo kaya ang batuta ang ginamit niya panghampas sa nakapalupot sa paa niya. Pero agad na kumalasyon kaya ang kanyang paa ang tinamaan ng batuta. Pagkatapos ay lumagapak siya sa lupa. Wala siyang magawa kundi ang sumigaw sa sakit. Maya-maya naman ay may pumulupot muli sa kanyang mga paa. Kinaladkad siya at inilambitin sa ere. Wala na siyang armas sa mga oras na yon dahil nabitiwan na rin niya ang lahat, pati ang dalambag. Tinawag mo na ba mga santo? Tinawag mo na ba ang Diyos mo? Kanina sa hapag na inihanda ko ay napakatapang mong magdasal. Ngayon naman, para kang kinakawawa, para kang basang sisiw. Pero huwag kang mag-alala. Malapit ka lang maging pataba sa aming katawan. Ngayon ko lang napansin na napakapangit mo pala. Kaya pala ayaw mo makuna ng larawan. Huwag kang mag-alala. Kapag nakauwi kami, ibabalandra ko sa lahat ng lugar ang pangit mong mukha. Wala ka talagang respeto. Burahin mo yan! Burahin mo! Ilang ulit siyang iwinasiwas ni Alicia. Tumama ang katawan niya sa mga puno at halamang naroroon. Papawala na ang kanyang ulirat nang bigla na lang may lumiwanag na sumilaw sa nagwawalang aswang. Hoy! Pangit na aswang! Say cheese! Isa ka pa! Ilayo mo ang liwanag na yan sa akin! Nasisilaw ako! Teka! Huwag ka masyado magalit, Aling Alicia. Mas lalo kang pumapangit eh. Dumadami lalo ang kulubot mo sa muka. Kaya naman kayo tinawag na kubot ay dahil sa mga kulubot niyong balat. Itigil mo yan! Itigil mo yan! Tama na! Ngayon alam ko na. Kaya pala ayaw mo sumama sa amin sa ibaba. Kasi kapag nakita nila ang kapangitan mo, ibabalandra ka nila sa lahat ng sulok ng mundo. Hindi totoo yan! Itigil mo yan! Mga kasama! Tulungan niyo ako! Oops! Paano tutulungan ka? Lahat kayo, kuwang-kuwa ang kapangitan nyo sa kamera. Bakit ba nandito ka, Bentong? At sinama mo pa talaga mga bata? Pambihira ka talaga, oo! Kaya mo pa bang tumayo, kuya? Bentong! Kuya Popoy! Hindi ko na kaya. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Hayaan niyo na sa amin yung kasama niyo! Hindi dahil magtatagal ang buhay niyan! Dahil nagkabali-bali na ang buto! Ibigay niyo na siya sa amin para maging ulam! Maganda rin naman yung swestyon nyo eh. Pero payag din ba kayong ibalandra ko ang mukha nyo sa buong mundo? O eto, say cheese! Nasisilaw ako! Tama na! Napakatigas ng ulo mo! Talagang ginagalit mo ako! Kita mo na, ayaw nyo, kaya ayaw ko rin. Ganito na lang, hayaan nyo kami makaalis dito at buburahin ko lahat ng mga litrato nyo dito sa cellphone na to. Sinong hungang papayag sa mga sinasabi mo? Tama na sabi! Nasisilaw ako! Siyempre, kayo ang hungang napapayag kasi kapag ayaw nyo, alam nyo na ang mangyayari.
Teka, naku po, hayop na yan. Bakit kayong kapalalobat? Mukhang nasa amin na swerte ngayong gabi. Huwag niyo silang hahayaang makatakas. Mga hunghang pala ha! Sino ang mga hunghang ngayon? Bentong! Umalis na kayo dito! Bilisan nyo! Hindi kami aalis dito, kuya! O eto! Saluhin mo! Inihagis ni Bentong ang batutang nabitiwan ni Popoy. Kahit nangihina ang katawan, ay dinampot niya pa rin yun. Kahit nakahiga, ay nakipagpambuno siya sa matitigas na buhok ng kubot na gustong pumulupot at tumusok sa kanya. Kada hataw niya sa mga buhok nito ay nawawala ang pagiging matigas na mga ito at nagiging normal na buhok na lang. Napapansin din niya na humihina at nasasaktan talaga ang mga kubot sa bawat paghampas niya ng batutang gawa sa pilak. Bentong! Sa buhok mo sila hampasin! Yung buhok nila ang kalakasan at kahinaan nila! Kulot, halika! Tulungan mo akong makatayo! Ama ka, kuya! Nasasaktan nga sila kung sa buhok sila patatamaan! Mukhang nangihina na sila sa kakahampas ko! Salamat, Kulot! Dito tayo sa may puno para may masandalan ako! Aling Alicia! Sabihin mo! Saan ang daan pababa ng bundok? Ano ko, tanga? Bakit ko sasabihin sa inyo? Hindi na kayo makakalis dito. Hindi kami papayag. Ayaw mo talaga sabihin, ha? Bentong, hatawin mo ba ang buhok niya? Pero mag-iingat ka! Mga dayo lang kayo. Wala kayong karapatang makaalis dito. Kamatayan lang ang tanging paraan nyo para makaalis sa lugar na ito! Sa tingin mo ba, ay basta-basta na lang kami papayag? Bentong, ihanda mo lighter! Susunugin natin ang mga puno at ang baryo nila! Wag nyo gagawin yan! Maglalaho ang baryo namin kapag ginawa nyo yan! Sabi ko na nga ba may koneksyon ng mga punong yun sa baryo nyo. Ngayon, alam na namin ang kahinaan nyo. Tsaka tama lang yun sa inyo. Tama lang na mabura na ang baryo nyo sa Devil's Mountain. Kabayaran yun, lalong-lalo na sa mga buhay na kinuha nyo. Tama lang na maglaho na kayo. Huwag! Pakiusap, huwag! Sasabihin ko na ang daan! Sasabihin ko na ang daan pababa sa bundok! Paano naman kami makakasiguro na nagsasabi ka nga ng totoo at hindi mo kami bubulagin? Akala mo ba na hindi namin alam na ikaw yung aninong sumusunod sa amin para iligaw at bulagin kami? Isinisisi mo pa sa mga engkanto ang kagagawan mo. Anong anino? Wala kaming anino dahil nabubuhay kami sa dilim. Sa lilim at liblib na gubat. Takot kami sa malalakas na liwanag. Kaya hindi kami makakagawa ng anino. Hindi ako ang aninong sinasabi niyo! Huwag mo na kaming linlangin, demonyo ka! Nakabalik ka! Hindi ko na kayo nililinlang! Huwag mo na akong lokohin. Huwag mo na rin ibay ng usapan. Nasaan ang daan pababa ng bundok? Saan pa ba ang daan pababa ng bundok? Kundi ang daan pabalik kung saan kayo nanggaling! Kung ganon, ibig mong sabihin babalik kami sa malaking puno? Dali, ihanda mo mga bata. Aalis na tayo ngayon. Yun ay kung makakaalis kayo ng buhay! Tumigil ka na! Alam na namin ang kahinaan nyo! Eto, Kuya Popoy! Gumagana ng ilaw ng flashlight! Ano? Akala ko ba cellphone yan? Madali lang kayong mabola kasi nga, mga pangit kayo! Mga wala talaga kayong modo! Mga sinungaling kayo! Wow ha? Coming from you? Beto nga mga bata, bilis! Baka mamaya umatake na naman yung mga pangit na yan. Paunahin natin sila para sila magturo ng daan.
Tatalikod na sana si Popoy nang bigla ulit siyang pinuluputan ng buhok ni Alicia at hinila palayo sa mga kasama. Napasigaw ang kanyang mga kasama ng dahil sa labis na takot nang makita siyang kinakaladkad ng aswang. Hinagilap niya ng tingin si Bentong pero iba ang kanyang nakita. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may anino sa likod ni Kulot. Nahagip ito ng malikot na liwanag ng flashlight na hawak ni Bentong. Nakita rin niyang iginiya ng anino ang bata sa isang tabi. May pinulot doon si Kulot at mabilis na sinundan ang direksyong tinungo ng anino. Hindi maalis ang paningin niya kay Kulot at nakitang malayo na ito sa kanila hanggang sa nilamon na ng dilim ang bata. Kuya! Kuya Popoy! Mukhang nanghina na sila. Kailangan na natin makaalis dito. Iwan niyo na muna ako dito. Sundan mo si Kulot. Nakita ko si Kulot na umalis. Kasama niya yung anino. Bilisan mo. Ha? Saan nagpunta? Doon. Mukhang bumalik siya sa may mga bahay. Bilisan mo. Baka may mapahamak doon na bata. Bentong, iwanan niyo na ako dito. Sige na. Pipigilan ko sila sa pagsugod sa inyo. Pero kuya, kaya mo ba talaga? Oo, kaya ko to. Pangako. Magdadagat na lang tayo kapag nakauwi tayong lahat ng buhay. O sige kuya, pangako mo yan ha? Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta na naman kayo sa may ilang-ilang! Huwag sila ang puntiryahin mo. Aling Kubot. Ako ang puntiryahin mo. Di ba sabi mo, malapit na ako mamatay? Oo nga! Malapit ka na talagang mamatay! Bakit? Takot ba kayo sa mga puno ng ilang-ilang? Sa bagay, maliwanag kasi mga bulaklak nun at magaganda. Hindi tulad nyo. Tugap na naming mga pangit kami, pero wag mo nang ipangalandakan. Ano? Handa ka na ba sa iyong kamatayan? Huwag kang mag-alala dahil iimba kita sa kalderong nakita mo kanina. Ang kalderong naging saksi sa lahat ng mga kinain namin na tao. At ikaw na ngayon ang makakaranas nun. Tara na! Ang dami mong pandaldal. Umpisahan na natin. Mamaya, i-describe mo pa kung paano mo ako iihawin eh. Talaga? Uunahin ko talagang biyakin ang puso mo. Teka. Anong nangyayari? Ang init! Ano yung napakaliwanag na yun? Ano't bakit nagliliyam doon? Ang init! Nasusunog ako! O ano? Akala ko ba uunahin mong biyakin ang puso ko? Ikaw pala to mauunang matutusta eh. Ano tong ginagawa mo? Bakit nasusunog ako? Sino ba kasi nagsabi na wag sunugin ang malaking puno sa bungad ng baryo nyo? Hindi ba't ikaw? Sinunog na ang puno ng buhay namin! Ang init! Magbabayad kayo sa ginawa niya! Ha? Ano yon? Hindi kita masyado marinig. Sino magbabayad? Siyempre, mga jablong buwang kayo. Kayo magbabayad ng kalabastangan ng ginawa niyo sa mga dayo sa bundok na to. Kaya ngayon, masusunog din kayo kasabay ng punong inaalagaan nyo. Kuya Popoy! Kuya Popoy! Nasunog din namin yung puno. Kuya Popoy, bigla rin nagliyab yung mga bahay ng mga aswang. Yung mga bata, Kuya Popoy! Yung mga bata! Ha? Teka! Nasa si Aling Alicia! Ayun oh, nasusunog na rin. Bakit, Bentong? Ano nangyari sa mga bata? Akala ko kasi magliliyab din sila eh, kasi di ba sabi ng aswang, nalawayan na sila. Pero hindi sila nagliyab. Ligtas silang lahat, kuya. Si Kulot lang ang naimatay dahil siguro sa matinding pagod. Sira ulo ka talaga. Akala ko kung ano na nangyari kung makatawag ka sa akin. Kala mo napaano ka na eh. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanila. Ligtas sila, Kuya Popoy.
Kahit ako hindi ko mapapatawad na sarili ko kung napahamak sila, no? Ligtas na tayong lahat, kuya. Halika na. Bubuhatin ba kita, kuya? Pero hindi ata kita mabubuhat kasi napilay na rin ako eh. Hala, teka. Yung body cam mo, kuya. Durog na durog. Kaya nga eh. Paano yan? Eh di, wala ka ng ebidensya. Nasira na rin. Hayaan mo na. Makakagawa pa naman ako ng mas magandang content eh. Bentong, pwede bang dito na muna tayo? Para akong inantok bigla eh. Huwag mong pabayaan ang mga bata ah. Hoy, ano ka ba, Kuya Popoy? Huwag ka matutulog dito. Kuya! Kuya! Ano ba, Bentong? Napakaingay mo naman. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Namatay na rin naman ng mga aswang eh, kasabay ng puno nila. Wala na sigurong maggagambala pa sa atin. Kaya pwede na tayong umidlip dito. Mukhang bugbog na ang buong katawan ko. Ni simpleng pagkilos, hindi ko magawa. Akala ko kasi tuluyan ka ng pipikit eh. Sige, dito na muna tayo matulog. Ako na ang bahala sa mga bata. Babantayan ko silang maigi. Sige kuya, magpahinga ka na. Nagising si Popoy dahil sa kurot ni Bentong sa kanya. Pagkadilat ay gulat na gulat siya nang makitang wala na sila sa gubat. Nasa loob na sila ng isang silid na kulay puti ang pintura at may mga kamang katabi ng kanyang hinihigaan. Doon niya naisip na nasa ospital na siya, kaya nagtataka siya kung paanong napunta roon. Ay, ang sakit naman ng kurot mo. Ganyan na ba ang tamang panggising ngayon? Ilang beses na kasi kitang niyuyugyug eh. Di ka naman nagigising kaya kinurot na lang kita. O kita mo, di nagising ka. Loko. Magaling ka na nga kuya. Kulot, ang ganda mo ngayon ah. Hindi ka na madungis. Kuya, natuwa lang ako. Matapos ang 3 araw ay gising ka na. Akala ko, hindi ka na magigising eh. Yung ibang mga bata nasaan? Nakauwi na sila sa kanilang mga pamilya. Nawawala rin pala talaga sila. Pinaghahanap na nga sila ng mga magulang nila eh. Pero paanong nakaahon sila sa bundok ng walang kasama? Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, kaya po ng mga aswang na gumaya ng boses. Kaya siguro nakaahon ng mga kaibigan ko ron. Kagaya na nangyari sa amin ni Kuya Kenken. Oo nga pala. Nasaan ang kuya mo? Nagkita na ba kayo? Nahanap niyo na ba siya? Kuya! Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Taan na muna, kulot. May sasabihin sana kami sa'yo, Kuya Popoy eh. Ganito kasi, dahil alam namin walang maniniwala sa mga nangyari sa atin sa Devil's Mountain, ay iniba namin ang istorya. Sinabi namin nahulog ka sa bangin, kaya gano'n na lamang kalala ang mga injuries mo. Biruin mo, kuya, bigla na lang naglaho yung baryo, yung malaking puno, yung mga aswang. Nung biglang magbukang liwayway, para bang naging palaginip na lang yung lahat ng nangyari sa atin dahil ni isang ebidensya ay wala na. Kaya kailangan namin bumuo na mas kapanipaniwalang kwento sa mga rescuers at sa mga kasama natin. Oh, tapos? Ang mga bata naman, sinabi naming nakita natin silang naglalaro dun sa may bangin at isinalba mo sila. Pero ikaw ang nahulog, ganon. Pasensya ka na, Kuya Popoy ah. Tsaka isa pa, kuya. Sinubukan kong iparetrieve yung memory card ng body cam mo. Pero nasira din pala yun eh. At hindi ko na mahanap yung cellphone mo dun sa part na pinag-iwanan natin ng mga bata. Wala na talaga ron. Kaya pasensya ka na. Kasi wala ka ng content. Naiintindihan ko naman yun eh. Ayos lang yun. Ano ka ba? Ang importante, buhay tayong nakauwi. Basta yung pangako kung sa dagat na lang tayo, tutuparin ko yun. Pero magpapagaling na muna ako. O Kulot, bakit ka ba iyak ng iyak dyan? May sasabihin ka ba sa akin? Bentong, pwede mo ba kaming iwan ni Kulot sandali? O sige kuya. Kulot, sa labas lang ako ah. Kapag kailangan mo ng tulong o ni kuya, tawagin mo lang ako ah.
Lalabas na muna ako. O Kulot, wala na si Bentong. May sasabihin ka ba sa akin? Magpapasalamat lang po sana ako sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa mga aswang. Salamat po talaga ng marami, Kuya. Kulot, walang anuman yon. May sasabihin ka pa ba? Kasi Kulot, parang alam ko na kung sino yung anino eh. Si Ken ba yun, ang kuya mo? Opo, Kinain ba siya ng mga aswang? hindi po. Eh ano nangyari sa kanya? Nawala po talaga si Kuya Kenken sa gubat. Ang kwento po nila ay kinuha raw po siya ng mga engkanto. Hindi po ako naniniwala, kaya palagi po ako naghahanap sa kanya ron. Hanggang sa yun na nga, nakuha na po ako ng mga aswang. Doon ko lang po napansin na may aninong umaaligid po sa akin palagi. At doon ko lang po nalaman na ang Kuya Kenken ko pala yun. Ano? Pwede ba yun? Mukhang totoo po yatang kinuha siya ng mga engkanto upang gawing tagapagbantay dun sa bundok. Mahilig po kasi talaga siyang tumambay sa gubat at nagbabantay ng mga nagkakalat at sumisira sa kalikasan. Kaya po siguro tuwa sa kanya mga engkanto. Hindi pa rin po namin nakikita ang katawan niya, pero alam kong hindi na namin siya makakasama dahil kasama na po siya ng kalikasan. Naiintindihan ko at naniniwala ako sa iyo, Kulot. At huwag ka sa akin magpasalamat. Magpasalamat ka rin sa Kuya Kenken mo dahil siyang naging susi para mapadpad kami sa kinaroroonan mo, para mailigtas ka. Ngayon ko lang din nalaman na siya pala yung aninong sunod ng sunod sa amin at dun sa nakunang kong video. Pasensya ka na. Natakot kami sa kanya nung una. Pero nung makita ko kung paano kanya tulungan nung nasa bundok pa tayo, nawala ng takot ko dahil alam kong pinoprotektahan niya tayo simula pa lang sa una. At Kuya, eto po oh. Oh, ang cellphone ko! Bakit nasa iyo to? Ipinatago po sa akin ni Kuya Kenken. Magagamit mo raw po ito. Oo, tama ka. Magagamit ko nga to. Sana po ay magamit niyo po yan sa tama. Yun po ang bili ni Kuya Kenken. Oo, Kulot. Gagamitin ko to sa tama. Maraming salamat, Kulot. Opo, Kuya. Ilang araw pang nagpagaling sa ospital si Popoy bago sila bumalik ng Maynila ni Bentong. Nang makauwi, ay una niyang kinalikot ang cellphone na ibinalik sa kanya ni Kulot. Naroon pa ang mga video at larawan na nakunan niya sa bundok. Anong gagawin mo dyan, Kuya? Hindi mo ba yan i-upload? May ebidensya pa pala eh. Mabuti na lang talaga nakakuha pa yan ni Kulot. Mabuti na lang din at naisuli pa sa'yo. Kasi kung ako yan, itatapon ko na lang talaga ang cellphone mo eh. Ihanda mo na nga yung latang basurahan. Ha? Bakit naman? Kasi tama ka. Ang mga ganito ay hindi na dapat isinisiwalat pa. Hayaan na lang natin sila rin ang makatuklas ng mga hiwaga sa mundo. O sige, Kuya. Ihahanda ko na. Sinunog nga ni Popoy at Bentong ang cellphone na naglalaman ng ebidensyang hindi lang tao ang mga nakatira sa mundo, kundi may mga nilalang din na nagkukubli lang sa dilim at naghihintay ng tamang pagkakataon upang makapaminsala. Matapos matupok ng apoy ang mga gamit, nagsimula ng mamuhay ng normal at malayo sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan si Popoy. Nagsikap din sa pagtatrabaho si Popoy para matulungan ng kanyang ama na mailabas sa bilangguan. Tinuloy din niya ang pangakong sa dagat na lamang sila mag-outing at gagawa ng content. Gumagawa siya ng skit ng mga katatawanan kasama ang kanyang mga kaibigan at naging sikat at nag-viral ang lahat ng kanyang mga video. Sa kabila ng kasikatan niya, ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay sa Devil's Mountain. Pero simula rin noon,
Lagi na siyang nag-iingat sa kanyang mga pinupuntang lugar at ginagalang ang paligid at kalikasan dahil hindi natin alam kung sino o ano ang nagkukubli roon na maaari nating magambala.